Justin Brownlee at Calvin Oftana posibleng papalitan na sa mga susunod na FIBA window at hindi na raw aabot sa FIBA World Cup sa mga susunod na taon. Ang Gilas ngayon nakafocus sa kung paano mapupuna na posisyon ni Kai Sotto, which is in fact, hindi naman talaga big man ang main problema nila, lalo na nung naisama na sa lineup si QMB. Pinaka problema nila simulat sa pool ay ang poor shooting. Imagine nyo lang na ang Gilas nakabuo lamang ng 6 na 3-point shots, 2 mula kay 1 GDL, 2 kay CJ Perez, 1 lang kay Calvin Oftana, 1 mula kay Dwight Ramos. Kapansin-pansin sa lahat ay itong napakasamang performance ni Justin Brownlee. Kung noon kapag masamang performance ni JB, bumabawi naman to sa mga crucial baskets. Siya yung first option pagdating dyan. Pero ngayon halos hindi na nga siya pinapapasok ni Coach Tim sa last minutes of action dahil sa kakulangan niya ng ambag sa opensa. Ito na nga bang sinasabi ng ilang analyst na kapag na-naturalize na si JB, magsisisi din ang Gilas kasi ang tao nagkakaedad, nag-iiba ang galawan, nagsuslow down at humihina rin ang laro. Sa kasagsagan kasi ng naturalization, baka 2 taon na lang daw ang matitirang playing years niya. Sa puntong ito rin, nakapatunayan na mukhang kailangan na nga talagang palitan si Justin Brownlee. Hirap na siyang umiskor, hindi na talaga nakabawi. Nakuha lamang siya ng 4 points at ang presensya niya sana ang mas kinakailangan ng lahat. Marami pa naman nag-aabang sa kanya na umiskor, pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin naman natin nalilimutan yung mga nagawa niya para sa Gilas sa loob ng maraming Gilas games. Sa last minute, binigyan siya ng chance ni Coach Tim na baka maisalba pa niya yung dying seconds, pero instead si Dwight Ramos ang sumasalba at patuloy siyang nagiging taga-salba kahit 8 seconds na lang ang natitira sa shot clock. Consistent niyang ginagawa yan. Habang si Calvin Oftana naman yung pangalawang player na gustong tanggalin ng mga tao, kung dismayado sila kay JB, mas lalong ayaw na nila kay Calvin Oftana. Tapos nakapagpa-crucial foul pa talaga siya laban sa New Zealand. Ang dami nagsasabi na sana ibang PF na lang daw dyan sa posisyon niya. Bakit daw kasi pinipilit na isalpak si Oftana, gayong 2 points per game lamang ang average points niya. Overall performance niya since nung kabilang siya sa roster, marami na talaga ang nagre-reklamo sa kanya. Kaya siya ang pinakaunang player na gustong ipatanggal sa roster. Panahon na siguro para magkaroon ng malaking changes. Kahit si Coach Tim nang mag-coach habang buhay, ayos lang as long as updated yung roster natin. Yung napansin ko kasi sa Gilas program, matagal pa bago pinapalitan yung mga players nila. Dapat kasi consistent games na yung mga walang ambagan, matik tanggalin na at palitan. Kung sistema ang problema na hindi nila alam, na pag-aaralan naman lahat yan. Panahon at oras lang sa preparasyon ng dapat pagtuunan ng pansin kaysa mga PBA games. Dapat noon pa nag-naturalize ng isa pang import para agad may reserba kung sakaling magretiro si JB. Higit sa lahat dahil shooting ang problema ng Gilas. Simple lang ang solusyon, magdagdag ng shooters, Matthew Wright, Ray Parks. Marami pa dyan na pwede, hindi lang pinapansin. Ang problema sa shooting ay isang seryosong bagay sa lahat ng tournaments. Ito ang pinaka mabigat na lackings ng isang team. Hindi kakayanin ng pure defense lang. Siya pala, kudos sa mga players na naging determinado at umaambag talaga gaya ni Dwight Ramos, CJ Perez, yung hustle nila ang isa sa mga bumubuhat sa floor, lalong-lalo ng mga big man natin. Sila talaga ang nagdala, yung defensive capabilities nila, yung rebounding. Ang dami nating attempts na nakukuha dahil sa kanila. Kahit wala pa si Kai Sotto, magiging okay pa rin takbo kasi hindi na tayo lugi with QMB. In fact, nakaambag nga siya sa kanyang crucial na long 2. Sayang talaga yung effort nila, hindi nabigyan ng hustisya. Yung mga attempts na nakukuha, parang wala lang din. Sa susunod nating kalaban, Australia Boomers. Sabi pala ng Boomers, baka magkagulo na naman daw at base sa laban noon ng Boomers sa Tall Blacks, hindi nga magawang talunin ng Tall Blacks ang Boomers. Ang Gilas pa kaya? Anong malay natin, baka bumawi dito si JB at makaisa tayo sa kanila. Saan naman pumaldo na? Anong masasabi nyo sa naging laban kagabi? At anong preview nyo sa next game ng Gilas?